Nasira ang cake! Challenge accepted. Hi everyone! Ako po si Mami Mau. For this episode ay gagawin po natin ang cake para kay Sir Nards. Days ahead ng pag-order nila ng kanyang asawang si Ma'am Amy, ay dala na rin po nila ang gagawing topper na regular size liquor at ganoon din po ang mga miniature sizes na magsisilbi namang additional details for the cake. As requested po ay ginawa nating topper ang regular size liquor, nilagyan ng mga dowels or straw sa ilalim at ginamitan natin ng glue gun like ginagamit ko po sa mga usual na toppers. Ang kaibahan nga lang ng ating regular na liquor, bukod sa ito po ay naka-incline, ito po ay may taglay na bigat dahil sa bote at lalo na po ang kanyang laman. At dahil po icing ang ating gamit, ginagamitan ko ito ng disposable na tinidor upang mabigyan ng emphasis ang pagiging kahoy ng ating barrel. Lalagyan naman po ng ibang darker shade upang magmukha lalo itong kahoy. Ang paggawa po ng customized cake ay pwede ko rin pong mahilimbawa sa isang skilled work na kagaya ng pagiging karpintero or mason. Magkaiba po sila ng level ng pagod at mga materyales, subalit may mga pagkakahalintulad din po sila. Ang cake ay kinakailangang i-chill maigi at ang semento naman ay kinakailangan din ng curing time. Subalit makikita po natin ang kanilang pagkakatulad. Sa semento ay curing time while sa cakes naman ay para time makapag-set ito. Rolled tissue po ang gamit kong panglinis ng board. Maaari din naman po tayong magbanlaw ng basahan, subalit iniwasan po natin ang panay mabasa ang ating mga kamay. Additional details po ng ating cake ay mga fondant. Ito po ay kinatna ng aking hipag na si Ate Fe. At ang ginagamit ko pong fondant recipe ay mula sa isang paid workshop kay Chef Emily Peralta. Sa ating po mga home bakers ay may hahawig po natin ang pagiging skilled habang tumatagal po tayo sa larangang ito at habang nakaka-acquire po tayo ng iba't ibang knowledge sa iba't ibang kaparaanan ng pagdidesign at pagbibake. Malaking tulong po sa atin ang mga online tutorials at sikapin po natin makapag-enroll sa mga paid workshops ng mga chef. Ito po ay karagdagan sa paglago ng ating kaalaman sa ating trabaho. Kaya nga po, maihahalin tulad natin sa salitang skilled work ang paggawa at pagde-decorate ng cake dahil literal po na hindi lamang ang size o sangkap ang binabayaran sa atin ng ating mga kliyente. Tubig, manpower, kasama rin po ang kuryente, ang LPG, ang iyong oras at ang skill. Naranasan niyo na po ba na nag-inquire ng cake parehas ang laki subalit magkaiba ang presyo? Ito po ay dahil magkaiba ang level of difficulty ng design ng mga ito. Or maaaring magkaiba po ang flavors depende po sa cost nito. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa mga customers ko na sumusuporta sa ating munting negosyo at tumatangkilik sa tamang presyo nito. At narito na po ang challenge ng ating cake for this video. Oh no! Nagkaroon po ng crack ang ating top tier. At sa point pong ito ay hindi na maiiwasan na ang Mami Mau nyo ay nag-aalala na rin. Oh no! Oh no! Nilalagyan ko na po ng additional design ng ating top tier. Subalit ang isip ko po ay nagtatalo pa rin. Oo nga at binago ko ang pwesto ng liquor na mula sa pagkahiga ay itinayo ko sa ngayon. Subalit napakalaking factor po ang pagbiyahe ng cake at pagdi-deliver nito. Hindi maiwasan ng mga lubak o humps na dadaanan ng cake at magkakaroon nito ng impact sa mabigat na bote at magkakaroon ng tendency na maapektuhan ng crack sa cake. Kaya bilang home baker at katulad po ng ibang skilled worker, kailangan po nating i-advise si client tungkol sa magiging pros and cons ng kanyang order. Minabuti ko na pong tawagan si Austin at ipaalam sa kanya ang unexpected na nangyari sa cake. Sinuggest ko po sa kanya ang mga alternatives at sinang-ayunan naman po niya ang isa sa mga ito upang mas maging safe ang cake ng daddy niya. Yay!
Kwentuhan tayo. Sino nga ba si Austin? Siya po ay isang kabanda ng aking panganay na anak na si Franz nung kanilang high school days. Sa tagal ng kanilang samahan bilang isang banda ay naging magkaibigan din sila. Kakatuwang alalahanin bilang magulang yung mga panahon na nagpapaalam sila sa'yo, magpa-practice sila, punta sila sa Reggie Studio. Shout out po kay Sir Reg at kay Ma'am Joanne ng Reggie Studio. At yung mga panahon na sumasali sila sa mga contest, makikita mo sa mga bata yung excitement at yung kaba. And on top of that, mas nakakatuwa pong isipin ang na-develop na friendship sa kanila. At thankful po ako sa mga nangyaring ito sapagkat ang iba sa mga magulang nila ay naging kaibigan ko na din. Kaya salamat Ma'am Emmy at ating birthday celebrant na si Sir Nards Cruz para po sa friendship at tiwala sa inyong mga events. Thank you. Hindi man po kami physically naka-attend ng birthday celebration, ay masaya po kami na ang aming cake ay bahagi ng pag-create na isang memorable event sa inyong buhay. Pasalamat ako sa lahat ng mga kaibigan, kapamilya, at sa lahat ng mga nagsipunta dito pati mga kabatsko. Maraming salamat sa mga tulong. Wish ko lang good health. Sana tumagal pa yung buhay ko. Thank you for watching!